meron tayong cladding. Kung nakikita nyo kulay green na yan mga boss, ano po yan, waterproofing. At saka isa pag ginagamit na ano, mga boss, yung po supplier ng aircon, sila po yung nagamyan para po hindi masira yung view ng bahay. Oh? Board na lang or gypsum board na lang lalagyan natin dyan sa loob. Sunod po isa gagamit ko ng 59 pieces. Tapos dito lalagay ko yung aking mga Lalaboy yung magluluto. Lalaboy! Oh! Good morning. Ayan na, another day, another build. So project update, nandito po tayo sa Lakeshore. Ayan na yung project ko. Wow, ang ganda. Isa sa pinakamalaking bahay dito sa area. Ang ganda na, kulay na. At meron akong dalang bagong tools. Ayan na, Inco. Ayan, Inco. Shoutout Inco, baka naman. Ano po ito? Nail gun. Ay, bago po ito, binili ko kahapon. Nakasale yung Inco kahapon. So nag-avail tayo ng tools na para investment na rin. Nail gun po ito. Gagamitin to sa mga tulad ng pagkisisiling. Ayan, useful din po itong tools na to. Ayun na yung project ano sa Kumutina. Dito sa labas meron akong hindi pinamamasilya dito, gawa na meron tayong cladding. Kung nakikita nyo kulay green na yan mga boss, ano po yan, waterproofing po yan. Ayun na. Ito yung ports nya, and then ito yung main door. Yung tiles baka this week darating na rin yun. Yung binili natin sa Wilcon Depot. Marilya mo sih. Wah. Lagunya. Bukan ya. Ayan na, bukas po mga boss, holiday. Sabi ni Kuya Mar, meron pong wala pong pasok dito tomorrow is holiday dito sa Pampanga lang naman yata. Is ang holiday dito is Pampanga Day. So pagka holiday wala pong pasok. Bukas sana mag-start na yung maglalagay ng eaves, ceiling dito sa labas, sa alero or sa eaves nga. Maglalagay ng mga spandrel. Nandito na po yung mga spandrel. Ayun, kulay beige ang napili nila owner dito. So ayan, Friday sila makakapaglagay. Ayan na siya. Tapos yung mga debris namin, pinapaunti-unti ko na pong pinapahowling or
hakot. Yan, pinatatambak ko po sa farm. At isa dagdag tambak din yan mga tibre dito. Ito na yung mga spandrel. Ayan. Every piece po yan, o every kada isa meron po siyang slot. Ayan. Ito na rin yung mga bended accessories. Ayan. Ito yung mga butas-butas para sa ventilation ng pinakabubong. Mas maganda pong meron ganun. At least ano po dapat maglalagay kayo, mas maganda yung every piece meron, katulad nung lalagay namin dito. Tapos yan, inaayos na rin nila Kuya Mar yung mga storm drainage. Ito yung septic tank na isa, storm drainage. Nilaputi na rin halos dito sa likod. Doon electrical, okay na rin. High ceiling, i-framingan na, framing. Ayan mga boss, 42 volts ang kanyang voltahe. Tapos maganda gamitin ito tulad ganito mga boss pagka ceiling. Ayan sa paglalagay ng mga wall angle, testing natin. Ayan siya mga bala. Ay, patay pala. Ayan. Ayan, testing. Wah. Ayan. Baon. Napakatibay. Maganda gamitin niya pagka nag-ano po, nagsisiling. So hindi na sila mahirapang magpako ng mano-mano. At saka isa pang ginagamit na mga boss, yung pumuputok, yung nail gun na binabalahan ng pumuputok. Yun medyo hassle yun. Tapos napakaingay pa pagka yun yung ginagamit. So yun, ano lang. Battery lang siya. Yan di battery. Start na rin sila ngayon dito. Magsarado. Okay na rin po yung mga dito, mga electrical. Tapos Sabado daw maglalagay ng abang si aircon supplier. Ayan, ganun din dito mga boss. Ito na po yung mga kailangan may abang bago po kami magsarado ng kisame. So ayan po yung location kung saan po ilalagay yung kanyang air condition unit dito. Ayan, dyan yan. So yung pong mga supplier ng aircon, sila po yung nag-chipping. So, para may abang muna yung mga copper tube. Ayan, hindi tulad ng pagka nahuli sila. For example, nakasarado na yung ceiling natin. So mahirapan na po sila or wala na silang dadaanan. Kaya po kailangan bago po kayo magsarado ng ceiling, kung magpapalagay po kayo ng mga aircon,
So kailangan makausap nyo na yung ano, yung mag-install ng aircon nyo. Pa-ocular nyo muna para malaman nyo din kung ilang horsepower ang kailangan nyong ilagay tulad dito. So meron na po kaming mga in-order na aircon kung saan pagka po ano na dito okay na, ready for installation na. So nakaabang na yung kanilang mga copper tube. So dito yata kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 horsepower ang ilalagay dito sa master bedroom. So doon po yung napiling location ni owner kung saan ilalagay. So gagapang po yan. Gagapang po yung copper tube niya, malamang doon po sa ano yan, sa likod po yung kanyang outdoor unit. Wala po sa labas. Para po hindi masira yung view ng bahay. Syempre pangit naman po kung yung outdoor unit nyo, yung kanyang aircon na ano ang tawag dito, yung kanyang condenser nasa harapan ng bahay. So medyo masagwa siyang tingnan. So kailangan at least sa likod lahat yung mga outdoor unit. So yun, yung mga tiles, yung mga tiles namin baka hinga, tulad ng sabi ko, baka this week darating na rin po yun. Break. Anong tindahan Ken? Anong tindahan dito? Sus, pabibili sana ako ng merienda. Sa ano boss? Sa pulang bubong. Pula lahat yung bubong ng mga bahay dyan eh. May grocery doon. Ayan. Wala pong ano dito, walang tindahan na magbili ng merienda dito, kaya nagbabaon sila. Dahil dito sa subdivision mga boss, ano po, exclusive po ito. Wala pong tindahan dito sa loob ng subdivision, kaya kailangan nilang magbaon ng kanilang snack or merienda. Ayun na. Boneless bangus. Oh? Pritong bangus. Selo. Ano sir? Sino man? Ayan mga boss, iwan na po natin sila dito. Ayan na, lapit na. So Friday, inumbisa na rin po yung kisame or spandrel. So bukas, wala na naman pumasok sila dito bukas. Dito sa Lakeshore Project mga boss, madalang lang makabuo ng 1 linggo yung mga gumagawa rito. Halos yung tulad ngayon, holiday na naman po. Ano po talaga dito sa subdivision na to, pagka holiday is ano nila na wala talagang magtatrabaho dito. Non-working. Kaya medyo ano din, medyo tumatagal din yung project dahil wala din palang pasok sa ano. Pag Sunday wala din pumapasok dito talaga. Hindi katulad sa mga ibang proyekto, sa mga residential. Sa mga residential na hindi subdivision, so dire-diretso po yun tulad sa Tarlac project. So kahit Sunday may trabaho po sila, kahit holiday dire-diretso po yung pasok, kaya po medyo mabilis po ron. Dito yan, tulad ngayon nga, talagang ganyan po sa mga subdivision na tulad dito. Ayan, inaano ko yung mga workers dahil siyempre pagka holiday wala silang pasok, wala silang income. So tara, iwan na natin sila. Meron pa po akong asikasuhin din. Yun sakto. Nandito na tayo, break time, lunch. Wala ka matayang tilapia. Manta na. Ben, manta na Ben. Tilapia. Tayo muna tayo. The next day. Good morning. Mga boss, adugtong po ng vlog natin kahapon. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon ng pag-uwi natin dito. So, ayan na. Holiday po ngayon, ang holiday Pampanga Day po. Pampanga Day ngayon. So, yung pong isang project natin is wala po silang pasok sa Lakeshore. Tulad ng sabi ko kahapon, pag holiday po doon, talagang wala po talagang pasok doon. So, yung mga ibang tropa doon, ayan si Jan. May extra muna daw dito.
Ayan sila, tsaka yung iba. Ayan. Medyo ilan sila dito. Nasa ano sila ngayon dito mga boss? Nasa 13. 13 sila, si Apo Master, si Mang Sani. Ayan, tsaka sila Tata. Nandyan. Pinapaayos ko tong ano, tong ito galing ano to, galing din po sa Lakeshore tong mga nakasako na to na hinauling namin. So, pinapaayos ko dito para pumantay na rito. Para pagka okay na dyan, pwede na nating labas itong mga kubo. Tsaka yung mga ibang ano to, mga ibang debris, mga gamit na pinulaut. Ano ulam na rin mga Lola Boy? Harold na kayong 13 sila kayong din. 13, bilang hudas. Bilang mo, baka nagkamali ako ang bilang. 13 sila. Siyam, tsaka na 4. 13 sila. Lalaboy yung cook. Anong ulam lalaboy? Ang 14 lang kasi. Ayun, tapos pala dito sa may garahe mga boss, binili ko na rin yung pangklading dito sa labas. Wale, inano ko na. Tinulad ko na doon sa ginamit ko doon yung Paisen board na Tangen Groove para po uniform. Ayan, gusto din ni Mrs. na ano na, parehas na para po hindi magkaiba yung design nila. And medyo may kamahalan, so yun, okay na rin. Total konti lang naman dito lang naman sa labas, tapos sa loob ano na lang yan, Paisen board na lang or gypsum board na lang ilalagay natin dyan sa loob. Ang presyo pala niya mga boss, ang presyo nung ito, para maayos ko na rin dahil medyo nalalapit na po yung tag-ulan. Ayun, ganyan din po yung ginamit ko sa kabila. Tangen Groove. Ang isang piraso nito, ayan, nagkakalaga ng 660 pesos. Ang sukat niya isa 20 cm by 3 meters. Ang estimated ko dito mga boss, ang estimate ko isa gagamit kami ng 59 pieces. So multiply natin sa 660, isang piraso. Medyo pricey po siya. So halos nasa 38,940 po yan. Yan dito sa loob, yun na lang ano, gypsum board or Paisen board. Ito po siya. 3 meters ang haba nito, kanyang kamukhaan. Nilagay ko doon. So kung magpapagawa kayo ng ganitong steel frame, so gusto nyo ganitong cladding, para may idea kayo kung magkano po yung price nya. Medyo may kamahalan. Tapos dito na lang to, yung ano na lang, pwedeng gypsum board tulad ng ginamit ko doon. Gypsum board po yun. Pwede rin ano, Paisen board. Tapos to, bahala ko dito sliding door na lang to. Ayan, tulad nyan. Ayan mga boss, ang dami natin ano, mga ano dito sa bodega. Magagawan ko po siya ng mga patungan dyan. Kaya kung mapapansin nyo, less po yung bintana niya, para marami tayong mailalagay na shelves. Doon ko na lang nilagyan ng bintana para meron din siyang ventilasyon. Yung tatlo na yan, bintana po yan. Tapos dito lalagay ko yung aking mga siguro mga fishing equipment, tulad ng mga fishing rod na i-display. Tapos yung aking mga air gun, mga air gun dito ko lalagay para maayos. Mga tools, mga power tools, dyan natin nilalagay lahat para na monitor natin yung mga tools na lumalabas din. Pinapawiringan ko yung ano, ito, pinapamaster tsaka kay Mang Sani.
Saan yan? Ano ba rin mong ulam? Sigang babi. Sigang baboy. Pumunta akong palengke pala. Bili ako ng ulam nyo. Tsaka merienda. Ito muna tayong palengke. Okay. Dito na tayo. Bumili tayo ng ulam. Bali ano pala sila? 14. Pati yung gumagawa ng mga grills. Sinigang na baboy ang ulam po namin. Hindi tayo alis ngayon. Dito lang po tayo sa farm ngayong araw. Tapos bumili na rin ako ng merienda mamaya. Pandesal. Malunggay pandesal. Si Lalaboy ang magluluto. Lalaboy! Oh! 3 kilo. Hindi daw kasi yung 2 kilo sa 14 katao. Mas mga 14. Hindi, malilit-lit. Yan. Ayan na po siya. So, susunod na nila itong close itong harapan. Yan natin mamaya, pipili ako ng ng gypsum board. Gypsum board na lang yung lalagay ko dito. Double walling. Tapos yung yero po rito sa pinaka canopy niya dito. Bodega. Bodega sa taas. Ang ganda na niya, oh. So, pamukhanan niya yan. Papipinturahan din po natin ng ng ganong kulay. Ang kulay po nun is paper mache. Paper mache, tama ba? Paper mache yata yan. Tapos pagka meron tayong tira-tirang PVC panel, alam ko meron pa akong tira nito, ano din natin, kamukha rin niya para ano sila, i-same design. Napakainit. Ang mas yung nag-ukay rito. Silipin natin. Maya maya kakain na rin po kami. Hindi tayo umalis ngayon, pahinga muna tayo. So boss po tayo aalis. Pero mamaya tingnan ko kung bibiling ko yung mga kailangan namin sa Tarlac project. Baka bukas nasa Tarlac tayo. Tarlac yung pupuntahan natin bukas. Ayun, ayun na sila. Habang ano po nila, day off nila. Pero ayun, sila dito sumingit or nakiusap na dito muna para hindi po sila mabakante dahil yung isang linggo. So syempre kailangan din nila ng daily income. Yung mga walang pasok dito sila nakiusap na mag-extra muna dito para malabas ko na rin doon to yung mga retaso. Tayo, tayo. Kasya kaya inasi mo, Lolo Boy? Lakas kumain yung mga anak mo. Ano yan ganun sipat? Tin. Ito na. Bata. Ini po. Pogi yung ni Marger, pogi yung gar. Bayo ang kaya. Mukha mo si Terex, No? Matugulit yan. Ayan may Terex. Bapa niya tayo ni Terex Bapa mo Ini. Maya ba ini singgalapit oh. Parlayaw mo. Kana ko yan uy. Dito nila abit yan ipi boy. Terex. Pasan mo na ako. Luto tayo ng pasikanton merienda. Oo.
Hindi ko na kasi kaya, Trixie. Gusto ko nang tapusin tong relasyon natin. Ayan da. Ano na naman iba to? Hindi ba napag-usapan na natin to dati? Kasi alam na ni na mama at papa yung tungkol sa atin eh. Sandali lang. Ano? Paano naman nangyari yun? Nakita ni mama yung I love you na message mo sa lock screen ng cellphone ko eh. Ay, galit na galit sila mama at papa sa akin nung nalaman niya yung tungkol sa relasyon natin. Yumi, I'm sorry. Wala naman na magagawa yung sorry mo. Tapos na eh, nangyari na. Pero dapat noon pa lang, sinabi mo na sa akin to. Para at least alam ko kung saan ka nanggagaling. Alright, luto na yung merienda Alam namin. na nakatira ka sa ninang mo. Ano po? Nung gabing pinalayas kita, nagdala ako sa'yo. Kung saan kita hinanap. Kaya sobra yung pasasalamat ko nung nag-chat sa akin yung ninang mo. Diretso ka daw sa kanya. Nga po. Happy birthday, Poy! Opo, long kayo po. Tagbong yung master na kaya. Eh, mga boss, oh. Bang isang kawang pansit. O, lalo boy, pinarang pa nila, oh. Hurin daw muna. Marami radio. Yun doon, doon sa kabila. Karin, ala na rin. Naku na mo. Eh, mga boss, halos mabuo po siya. Mabuo na. Ayun po siya. Ayun ako, meron dito. Silipin natin sa taas. Silipin natin yung taas niya. Yan. So yan, hindi naman po siya ganun kainit. Meron naman pong hangin na pumapasok dito sa taas pa. Saka double walling natin para gawa ng mga shelves dyan. Ganun din dito, paikot po yan. Napapagawa ko ng mga shelves patungan dito. Ilaw. Yan, nakapag-install na rin sila ng abang para sa ilaw. Maluwang din po ito. Nasa 5 by 6. Halos nasa ano din, 30 square meter. Ayan. So, kagandahan niya mga boss, meron siyang insulation ay hindi siya ganun kainit. So, okay. Tapos maglalagay din tayo dito sa gitna siguro para hindi sayang yung space. Marami tayong malalagay dito. Tulad itong aking ano, pwede yan kahit sa gitna lang. Yung mga ano natin, mga toolbox para maayos po natin dyan. Mag-aalas 6 na pala, napakainit pa rin. Siuwian na rin po sila. Silipin natin yung nagawa rito. Pabukas, yung mga nag-extra dito, babalik na sila sa ano, sa Lakeshore. Alas 6 na pero mainit pa rin, no? Tapos pagka ano, sumisikat yung araw, alas 5 pa lang maliwanag na. Ay, malalaki na yung mga bibi. Wala rin lolo ba? 16 no? 16 ang dami. Ay, rin yun pagka po ano yan, lumaki yan ng itlog. So marami-rami yung ating mga magiging alaga rito. Noon kasi ayaw mag-alaga dito dahil medyo masikip pa rito. Yan ngayon, ayan, ang lawak. Lalo na pagka napakaroon ng gandun. So kahit gawa lang natin sila isang kulungan dyan, hayaan lang natin nakakawala dyan. Malamuluwang yung kanilang ikutan. Kahit yung mga manok dito na rin lalagay yun. Ayan dito, ayan beam na to. So dito ko balak ilagay yung mga kulungan ng bibe dito.
Yun, bim. Sa bukas, meron pa rin pong gagawa rito. Bukas. Ayan yung bakod. Unti-unti. Tapos meron pong nagagawa. Ayan. Lawak, lawak. Kaya pwede na tayo mag-alaga dito. So, kahit na lumubog naman or bumaha rito, meron naman silang ano doon, tungtungan din. Yung mga bibi naman, mas gusto nila yung yung may tubig, yung nakakaligo sila. Yung mga manok, kahit dito na rin yung mga manok. Para doon, wala nang mga alagang dito sa kabila. Mga manok, dito na lahat. Dito ko na lahat palalagay. Gagawa nila ng kulungan. Tapos dito sa kabila mga boss, meron po nag-alaga dito sa kapitbahay ko na RTL. Ayan dito. Kumuha sila ng kulungan dyan. Nasa 200 heads yung alaga nila ngayon dyan. Nangingitlog na. RTL po. Ready to lay egg na manok. Ay, meron tayong bisita. Meron tayong bisita, si paring Mac Lagunilla. Nandala niya yung sasakyan niyang yung sasakyan ni Maring si Mare. Yung niya, yung kanyang Suzuki. Biglang lumiit. Biglang lumiit yung sasakyan niya. Biglang naging parang si Mr. Bean. Pare! Biglang lumit yung sakyan mo pare ah. Parang ikaw si Mr. Bean ngayon ah. Wala yung sasakyan ko eh. Dadalhin sa anong nangyari? Okay na? Hindi pa. Kukunin nila bukas dadali sa tasa. Wala eh. Wala ganyan. Yun no? Umasyad po si paring Mac. Galing po siya sa sa Andaba project. Riyan daw muna, natigman pa po niya yung luto kong pansit kanina, pansit canton. Pansit specialty ni Paring Rex. Dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita tayo bukas mga boss. Paalam.